heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
pawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kalwalhatian mo. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Kay ganda ng buhay ko taglay. Kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Kay ganda ng buhay ko taglay. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kalwalhatian mo. Kay ganda ng buhay ko. Kay ganda ng buhay ko. Kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Mula sa Diyos. Good morning, Jesus. Ano yan? Practice? Magandang umaga, Comfy Family. Good morning, mga kapatid. Kayo ba'y malakas ngayon at masaya? Blessed Monday po sa ating lahat. Hindi ba tayo lobat? Recharge. Refresh, Oo. rejuvenated. First time, 8 o'clock, tulog na ako kagabi, no? Oo. Thank you, Lord, yan. Ako rin, maaga natutulog. Ay, hindi, lagi na. Matik sa'yo yun, eh. Tsaka madaling araw nagigising. Pag senior daw, ganon? Nag-agree naman. Hindi daw. Yung iba, hindi. Iba, hindi. Iba-iba. Ah, Iba-iba. pero pag ginising ka ni Lord ng alauna, alas 2, alas 3, makipag-usap, communicate, at merong sasabihin si Lord at magugulat kayo. Parang yung inyong araw ay ihingin nyo ang Lord, your plans for today. Your will be done. Amen. Amen. Ano, ha? Nananawagan po kami sa PLDT. Ayan na. Mahina yung ating ano. Mahina. Palakasin natin. Ayan. Oo nga. Oo nga. Ibig sabihin, walang nakakarinig sa labas? Hindi, meron. Ito, palakasin natin. Mahina Sa lang ang pamamagitan ano, mahina. ng papurit, pasasalamat. Oo, Amen. kanta muna tayo, mga kapatid. Hallelujah. Ayan. Ayan na. Ayan na. Amen. Puri, pasasalamat sa iyo lang, Panginoon. Sa iyo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming umaakay. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. One more time. Papuri, pasasalamat sa iyo lang, Panginoon. Sa iyo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming umaakay. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya.
wala nang iba makahihigit pa, kaya't papurit pasasalamat sa iyo lang, Panginoon. Si Yahweh, o aking kaluluwa, pupurihin siya at aking aawitan habang nabubuhay, pupurihin kita. O kay puting umawit at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang iba mahihigit pa, kaya't papurit pasasalamat sa iyo lang, Panginoon. Amen. Papurit pasasalamat sa iyo lamang, Panginoon. Glory to God. Thank you, Lord. Ayan, magandang umaga sa lahat ng mga kapatiran po natin na nasa abroad, sa iba-ibang dako ng daigdig, at sa iba-ibang dako ng Pilipinas. Sa north, sa east, sa west, tsaka sa south. Amen. Thank you, Lord. At sa mga maaga po nating mga kapatiran, nakakatuwa kasi pag tinignan niyo po kung sino yung mga maaga, sila-sila din. Nanay Aning! Ayos na, Nanay Aning. Si Nanay Aning kasi, malakas kasi. Kahit kasi 94 siya, malakas siya. Kaya tuloy nakakalimutan niya na hindi na siya dapat naakyat ng puno para kumuha ng sigarilyas. Oo, nakalimutan niya kasi inaabot daw niya yata yung sigarilyas. Kasi darating yung mga apo, angkan, Oo, may celebration. magluluto siya. Ayun na lang daw ang pinakahuling sangkap. Sigarilyas. Eh, Ngayon, umakyat sa puno, kukunin. Nabali yung sanga na tinutungtungan. Ay, yung hagdan ang nabali. Ay, parang kanta. Yung parang, sigarilyas at mani. Hindi. Bahay Hindi, ko yung ba kanta yun daw. Hindi, iba yun. Iba yun, leron-leron sinta yun eh. Iba ba yung nabali ang sanga? Ano yung nabali ang sanga? Ayun nga. Sige nga. Oo, nabali ang Sige nga. sanga. Sige nga, Nol. Parang na bumabalik sa'yo. Lerong sinta, buko ng papaya, sisidlan ng bunga, ating sa dulo, nabali ang sanga. Kapos, kapalaran. Oh, Hindi naman umanap ng iba. one more time. One more time. Hindi naman umanap ng iba. Lagyan natin ng bosisan. Lerong sinta, Buko ng papaya, dala-dalay Dalay buslo. sisigla ng bunga, Ang dating sa dulo. nabali ang sanga, naku, Nanay Aning, kapos kapalaran. Hindi. Nabali ang buto. Hindi naman. Nasimentuhan. Nasimentuhan. 94 ba? 94 ba si Nanay Aning? 92? 94? 94 years old. Oo. Tapos sabi raw ni Ina, Inay naman kasi, bakit naman kasi di ka nalang bumili? Magkano lang naman ang kilo ng sigarilyas? Sagot daw niya, tanim ko yan eh. Totoo nga naman yun. Nakakaaliw na sa tanim mo nang galing. Pero wag na, Nanay Aning, ha? Pakuhan na lang. Sungkit na lang. Pwede ba sungkit? Mahirap kasing sungkitin ng sigarilyas. Kailangan Paano kasi ba yung itsura tangkay na, nun. paano ba itsura Yung ng pahaba. sigarilyas? Pinuputol parang kasi yun beans Oo. siya. Pagka ginamitan mo ng sungkit yun, kailangan may karit yung dulo. Saan nilalagay yung sigarilyas? Anong luto? Pwedeng sinigang, pwedeng ginatan, pwedeng pinakbet. Sige, ang gagawin na lang natin, pag naluto na ni Nanay Aning, hihingi ako. Doon sa niluto niya. Maano yun, medyo talagang maraming karanasan pala dyan sa sigarilyas na yan, ano? Oo. Ah. Kaya yan, wag na po wag na, Nanay Aning Thank you, Lord. Yan. Thank you, Lord, sa mga kapatiran po natin na lagi pong nandyan.
Naku, ilang linggo na lang. 2 linggo na lang. Ano yan? 14 days, ganon? Dahil pala may countdown no? Countdown to our 43rd year anniversary. Oo, nako. Masaya ba? Hindi ba kayo excited kayo mga kapatid? Talaga? Sabi nila hindi. Sa iba hindi halata eh. Oo, pero nakaprepare na lahat. Ewan. Oo. Bahala kayo. Basta ako excited ako dito. Oo. Kahit na ano to. We will meet our... si Lord kasama Hindi. natin. At saka ano yun, imagine, 43 years. Anong meron? Yun, 43 43 years. years na tayong Ah, pinagpapala ng Diyos. Jehovah Jireh. Oo, mga kapatid. Jehovah Rapha. Biro mo, no, malapit nang mag-golden years ang Comfy. Sa 50th ng Comfy, ako ay Senior na? 63. Uy. Senior na ako sa 50th ng Comfy. Tapos nung pagka-anniversary, di ba, naalala mo yung mga nakaraan? Nung ako pala ay umattend ng Comfy, going to second year pa lang siya, ang Comfy. Ah. Kaya nung unang attend ko ng prayer meeting ng Comfy sa BF Resort, madaming kasama ang mami. Di ba ganun nung una? Kasama lahat yung mga worker. Hindi ko lang matandaan basta ang natatandaan kong kasama noon ay si Nonoy, si Brother Nonoy Durens. Oo, siya yung nagigitara. Tapos, ang mami nakamomo. Di ba mahilig mami noon ng momo? Tapos mataba mami noon eh. Tapos puting-puti yung buhok niya. Nung unang attend, hindi naka-apro kasi nakatali yung buhok niya. Tapos, ang taas ng boses niya, di ba? Akala ko talaga foreigner siya. Oo, dahil Oo. malaki. Malaki ang mami. Matangkad, tapos mataba siya that time eh. Tapos mumu, puting-puti yung buhok, tapos pag kumanta, ang taas ng boses. Talaga, akala ko talaga foreigner ang mami noon. Ano yung natatandaan mong awitin doon? Hindi ko na matandaan yun. Ilang 41 years ago yun, babe. Ano ba yung, Hindi, 42 ano ba yung years mga ago. awitin natin ng 41 years ago? Ganon. At doon nagmula na yung... Wala pang mga original songs noon. wala pa? Wala pa masyado. Wala pa. Ano ba yung isa doon, ano? Oo. Hindi, wag ng 41, yung mga 30s. 30 years ago. Oo. May kaugnayan ngayon sa ating pag-uusapan yan, ano? Oo. Ang ating pong... wala pa tayong opening prayer. Sige, magdasal tayo. Hallelujah. Hallelujah. Lord, thank you, Lord, sa mahimbing na pagtulog. At salamat po sa masigla na paggising. At salamat din po sa enthusiasm na galing din po sa inyo. Ngayong buong pag-araw na to, serving you enthusiastically, it is by your grace na kaming lahat. At salamat po, Lord, sa mga maggagawa, mga Christian workers, hindi lamang sa Comfy Family at lahat ng Christian communities na naghahayag ng iyong mabuting balita, balita ng kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Yesus. Manguna po kayo ngayong umaga sa aming dalawa, ang salita mo na aming buhay na ibabahagi sa mga kapatiran. Our very life, your word. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Siya nga pala, last day na po ngayon. Last day na po ngayon, ha? Nang alin? Nung Payment? Reservation? oo, kasi, kinukulit na po ako nung sa pagkain. 1,000 na tayo mahigit? Oo, eh. May Oh. 1,000 na tayo. Glory to God, yan, Glory to oo. God, Thank you, Lord, yan, that mga is kapatid. koinonia. Oo. Wala kasing saya. Alam niyo po, sa totoo lang,
hindi naman talaga tayo after doon sa lugar o doon sa mangyayari. Minsan, ano lang naman, yung lagi-laging nangyayari lang naman yung pinupuntahan natin. Pero ang pinaka nakakasaya doon, yun nga yung koinonia. Sama-sama together. Oo. Pagka nagkita kayo, di ba, nung mga ay! Yung ligaya, wala pang nangyayari doon. Oo, Wala parang pang nasa napapanood doon. Hebrews 10:24, 25. Ano Oo. ha? Tapos alam nyo, mga kapatid, nung Saturday kasi, kahit papano, although hindi kumpleto pa kasi nung Saturday, nagkaroon kami ng idea kung gaano katagal. Sabi ko, ang tagal pala talaga. Sa dami ng mga kanta natin, nagbawas pa kami ng word. Pero alam nyo, kagabi, may nag-invite sa aming manood ng play. Yung play na pinanood namin, 2 hours and a half? Oo. Pero hindi naman kami nainip. Yung Sabi ko, ito kay Lord to Gawin natin yung 4 na oras talaga. Ah? Gawin natin 4 na oras. Oo. Tapos sabi namin, nagbibiruan kami kasi nung Saturday. Paano yun? Ang tagal talaga, di ba? Sabi namin, pag nainip sila, di alis na lang sila. Pero, sabi ko, wag na lang nating tipirin yung awitin to nung tungkol kay Lord Sabi kong ganun, kaya ayan yun na. Yung pagka nainip, di nainip. Hindi. Ano, Oo, pero alam ko walang maiinip pwede ba dyan. magdala ng konting kakainin yung mga Ang gawin niyo nag-hypo? hindi, talaga naman, kasi ang ating pagkain ay Alas 6. early dinner. Oo. Hindi na early dinner yun, dinner talaga. Oo. Kaya, magbaon po kayo ng inyong merienda. Pwede ba? Pwede daw? Pwede. Pwede po kayong magdala ng food sa loob. Pero wag sa Wag kaldero. kanin. Wag kaldero. Wag ganon. Wag oo. din bayong. Wag yung maamoy. Pwede wag yung bang bayong? Bayong, wag. Pwede naman, basta may Wag na. tinapay. Yung Tupperware para maganda. Pwede kayong Okay, magdala yung ng parang, food. yung parang meron design na parang, baka naman, Parang di kayo naiinip. Pwede kayong magdala ng mga chips, baka magdala ng cooler yan. mga biskuit. Hindi cooler na meron drinks, wag. Hindi naman. Hindi na alam naman nila yun na hindi yung pwede. Hindi, nililiwanag ko lang. Mm. Ano lang yung mga pika-pika. Oo. Pwede ba yung clubhouse sandwich? Pwede Ganon? yun. Pwede. Pwede ba yun sa contest ng mga empanada? Ay, pwede lalo yan. Ano pa ba? Ano pa? Pwede ba Magdala yung... kayo ng mga empanada nga, pie, siopaw. Pwede yan. Ano ba masarap na siopaw? Hindi yung dating kinakainan natin, bola-bola. Kalimutan ko na tuloy. Speaking of mami, ganyan ang suot kaya ng mami noon. Ano? Suot ni Sister Joy. Joy, Sister Joy Rubio, nakita ko eh. Mumu. Oo, yan ganyan. Hindi naman nakaputi. Hindi. Iba na yun pag nakaputi. Thank you, Lord. Para po sa ating memory verse of the week. Psalm 66 verse 1. Make a joyful shout to God, all the earth. Sabi sa Tagalog, mag-ingay kayong may kagalakan sa Diyos. Buong lupa, mag-ingay tayong may kagalakan sa Diyos. Woo! Ganyan ang ating shout of joy, mga kapatid. Alam nyo, itong psalm na to, na pag-uusapan natin sa araw na ito, ay naitala ni David, ni Haring David, nung siya ay nagkunyaring may tama. Oo. Para maligtas siya sa kamatayan sa kamay ng hari ng Gath. Akish. Oo. So, ito po ay isinulat niya. Saan ba matatagpuan yan? Babasahin ko? Basahin na natin sa Psalm 34. Ang atin pong tatalakayin ngayon is 1 To 7. to 7. Okay. At may awitin tayo dito na ilo-launch din natin. Ay, hindi pwedeng awitin yun. Wag na? Pwede rin. Oh, Okay. ikaw naman, Ito yung, Sige. ito muna, Nold, ito yung ating Psalms 34, 1 to 7 Babasahin muna. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad.
Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. They looked to him and were radiant, and their faces were not ashamed. The poor man cried, "Oh!" The poor man cried out, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. The message of the Lord. Thank Amen. you, Lord. Yan. Hallelujah. Yung akin, yung awitin natin, kantahin muna natin. Yes. Psalm 1 to 3 kasi. Ay, verses 1 to 3. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear and be glad. One more time. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. Oh, magnify the Lord with me, And and let us exalt his name together. Thank you, Lord. So sa pagsulat po ni Haring David sa Psalm 34, hindi lamang po niya isinulat ito na parang isang worship song lamang. Alam nyo, isinulat po ito ni Haring David at ginawa rin niya ito. Worship niya ang Diyos, hindi lamang para sa kanya, i-worship lang niya ang Diyos. Hindi. Kailangan kaparehas tayo ni Haring David. Isinulat po niya ito para yung ating pag-worship sa Diyos ay makahawa rin sa iba na mag-worship sa Kanya. Yun ang purpose niya doon. Hindi lamang para, sige ako, magpupuri ako kay Lord, bahala ka. Hindi. Isinulat ito para magpuri ako, tapos mahawaan ko yung iba na magpuri rin sa Diyos. So yun ang pinaka-main purpose nito. Isa-isahin natin mga kapatid. Natuwa po ako dito kasi yung verse 1 sabi niya, I will bless the Lord at all times. Yung sinabi niyang I will, sana ganito rin tayo mga kapatid. Kailangan maging determinado tayo na anuman ang nangyayari sa kapaligiran mo at sino man ang mga taong nakapaligid sa iyo, sasabihin mo kagaya ni David, I will, ako. Desisyon siya. Dapat determinado ka. Alam nyo, kaya niya yung sinabi, kasi yung worship niya is an intelligent worship. When you say intelligent worship, you know who you are worshiping and what you are worshiping Him for. Kasama rin dun yung when. Kailan mo kailangang magpuri sa Panginoon. So, kailangan intelligent, mga kapatid. Kasi ang isang pagpupuri sa Diyos na hindi intelligent, parang who, why, when. nanggagaya lang. Who, when, why. Hindi. Oo. Yung intelligent worship, mga kapatid,
kilala mo kung sino yung iyong sinasamba, alam mo kung bakit mo siya sinasamba, at alam mo kung kailan mo siya sasambahin. When. Yun ang intelligent worship. Kaya pag nag-worship yung tao na merong intelligent worship, ay, siguradong nakakahawa. Contagious worship ang pinaka-purpose nito. Pero magiging contagious lang ang mga worship mo, sabi ko nga kanina, kung matalino ang pag-worship mo sa Panginoon. Kailangan kilala mo. Now, ang Diyos kasi, mga kapatid, kaya nga sabi niya, I will. Tapos sabi niya, bless the Lord at all times. Yung sinasabi natin kanina na intelligent worship, you know when, ang sabi doon. Pero alam mo, ang sabi rito, at all times. Sa lahat ng pagkakataon, kailangan ang mga tao nagpupuri sa Diyos. Maski hindi maganda. Alam niyo, ang pag-worship kay Lord, walang off switch. Papatayin mo, hindi yan kagaya ng mga heater o kaya ng mga electric fan, o kaya mga ilaw na pagka walang gumagamit, pwede mong patayin. Ang pagpupuri sa Diyos, walang ganun, walang switch off. Kaya ang sabi niya rito, I will bless the Lord at all times. Sabi niya, His praise shall continually. So, ibig sabihin, at all times, ang pagpupuri kay Lord. Alam niyo si David, wag po nating isipin na si David yun, baka kasi hindi naman siya dumanas ng mga pagsubok, kaya yung kanyang pag-worship hindi nagwe-waver. Huwag niyo pong kakalimutan na si David is one of the people who are constantly stressed. Lalong-lalo na kay Saul. So, constantly stressed but Continually praising God. Ah. Oo. Ano po siya? Hunted by soul. Nang napakatagal na panahon. Kaya under stress talaga siya. Tapos, hindi ba, namatay pa yung anak niya? Pains and sorrows. Still. Oo. Tapos, yung nabuhay na anak niya, nag-revolt pa against him. Kaya, wag niyo pong sasabihin, kasi siya, walang mga ganon. Naku, baka wala po tayo sa kalingkingan ng mga dinanas na pagsubok ni Haring David. And yet, pag binasa niyo, kakaiba, ironic, babe? So, Karamihan ng Psalm siya nagsulat, pero parang walang tutulad sa kanya sa mga pagsubok. Yung circumstances, hindi kinokontrol siya? Oo. Kaya nga sabi ko sa inyo, our worship should be intelligent. An intelligent worship ay hindi naka-base sa changeless certainty of God's supremacy. Changeless certainty of God's supremacy. Ibig sabihin nito, yung certainty, sigurado ka na maski ganito ang nangyayari sa'yo, ito'y under pa rin ng control ng Diyos. He Yun ang never sinasabing changed. God's supremacy. Is the same. Kahit na pangit ang nangyayari sa'yo, andun pa rin ang kamay ng Diyos na kumikilos. Yun, kailangan alam mo yun. Kailangan certain ka ng supremacy ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. At yung mga changing situation sa buhay natin, He will never leave you kahit na pabago-bago ang sitwasyon natin. Siya hindi nagbabago. Constantly, He is there. And alam niyo po ba, the secret to all the time praising, all the time worship, is that you know that you have an all the time God. Oo, kaya merong mga tao na all the time ang worship because they know that they have an all the time God. Lagi nating sinasabi, pag sumigaw ako ngayon, sasabihin nyo, God is good. All the time. All the time. Madali nating sabihin yan. But do we really know the meaning behind that? Para sa atin kasi parang catchphrase lang siya. Di ba? Pag may sinabing, God is good. Bilis-bilis natin, all the time, God is good. Pero nandun yung kanyang Really? nature and promises dun sa God is good. Yung Really kanyang talaga? attributes nandun. Oo, pero really talaga, is God good? Pagka ang nangyayari sa'yo, pangit na. Kaya mo pa bang sabihin na God is good?
Yun oo. Kay David, hindi gano'n ang klase ang kanyang pag-worship. He is worshiping God all the time because he knows that he is a serving all the time God. Kailangan wag mawala sa atin yan. Kasi pagka nawala po yung ganong pananaw sa atin sa Diyos natin, hindi na tayo magpupuri kapag hindi maganda nangyayari sa atin. Now, when it comes to blessing naman, sige, wag na tayo doon sa mga pagsubok. Alam po ba natin that God is blessing you so that you can bless Him back? Kailangan wag mawala yun sa atin. Especially when it's time for blessing na. Maraming mga tao nakakalimot na kapag kasagana na. Pero kung alam mo lang, pinagpapalakan ka ng Diyos so that you can bless Him. Yun talaga ang dahilan nun. Alam nyo, memorize ko lang ang Isaiah 43:7. Kasi lagi ko itong kinoquote na they are my own people and I created them to bring me glory. Karugtong niya pala yung verse 21. Alam niyo kung ano nakalagay sa verse 21? The people whom I formed for myself will declare my praise. So, lahat tayo, kailangan pala nagpupuri sa Diyos sa lahat ng oras. Kasi sabi sa verse 21, the people whom I formed for myself will declare my praise. Now, tayo po, alam nyo, tayo ay parang hinalintulad sa mga taong dinala ng Diyos sa isang, kaya nga Garden of Eden nung unang panahon sa isang garden na ang lahat ng pangangailangan mo ay nandoon na. Yung mga puno na mumunga kung kailan mo sila kailangan. Paradise, ano? Oo, dun tayo inilagay ng Diyos. Alam nyo, kahit wala na yung Garden of Eden, masasabi mo pa rin, ngayon ba, umabot ka na ba dun sa lugar na masasabi mong, I am in the garden where everything is provided. Kapag ka nandoon ka na, nag-e-expect ang Diyos ng papuri, kasi that is the fruit of Him bringing you to a garden na well-provided ang lahat. Ang pinaka-fruit po nun is your praise sa Kanya. Ano lang yun? Nararapat lamang yun na hanapin ng Diyos dahil siyang nagpo-provide ng lahat. Praise Him meron for ka what He has done. And we worship Him for who He is. Amen. Nararapat lamang na mag-expect siya. Ayun, ang word na kanina ko pa hinahanap. Nararapat po lamang na mag-expect ang Diyos ng papuri mula sa atin dahil lahat ng kailangan natin, pinoprovide niya. So, nararapat lamang po yun, mga kapatid. Now, sabi, I will bless the Lord at all times. Sabi, kahit na yung ginawa natin, alam nyo, kahit na minsan yung dahilan ng pagpupuri mo sa Kanya ay nagpapaalala sa iyo ng kasalanang ginawa mo, you still have to praise the Lord. Anong ibig mo sabihin? Halimbawa, pumasok ka, nakita mo na, sabi, one way, pumasok ka. Sample na lang to. Nagpunta kaming Baguio. Anniversary. Nakita naman namin nakita na rin ni Otan. Nakita mo na yun, di ba? Nakalagay one way. Pumasok si Otan. Kasi, pag hindi siya pumasok, tanaw na kasi namin yung kabilang kalye. Iikot ka pa bago ka lang makapunta doon. Ngayon, nakita one way. Sabi ko, Tan, one way. Sabi niya, konti lang naman Sabi niya, kasi andun na tayo tao. Sabing ganon. Pagpasok namin doon, hinuli kami ng pulis. Sir, hindi niyo ba nakita yung nakalagay doon? Sabing ganon. Sabi ni Otan, Sir, pasensya na po. Sabi niya ganon. Tanaw na kasi namin Pag umikot kami, hindi ko na alam yung dadaanan. Nagasan po ba kayo? Sa Maynila po. Saan bang punta nyo? Sabi niya ni Pastor, sa Bakekang Street. Sabing ganon. Di sabing ganon nung Sabi niya, sige ho, di bali ho.
Tapos nalaman-laman namin, sabi namin, siguro kaya tayo pinatawad nun kasi alam niya hindi tayo taga rito. Bakit? Hindi naman kasi Bakekang yun, Bakaking. Sabi, Bakaking Street. Hinahanap natin talaga. Oo. Oo, di ba? Pelikula yung Bakekang eh. Sabi namin, kaya tayo... Pero nangiti yung pulis. Oo, pero hindi niya kasi alam talaga. Pero Sinabi wala niya naman talaga siya sinabi, na, "O, sa sabi, Bakekang po. Ayun, doon kayo umikot. Doon na. Parang gano'n. Sabi ko, alam mo kung ba't tayo pinatawad noon? Kasi alam niya hindi tayo taga rito. Sabi mo, Bakekang. Bakaking Street yon, sabi namin. So, yung mga ganong pagkakataon, napupuri mo pa rin ang Diyos kahit nire-remind ka nung kakulangan mo. Parang kagaya ni Otan. Napa-thank you Lord siya doon. Puro si Ota na lang? Hindi kasi siyang nagdadrive Okay, doon. okay. Hindi ba pwede si Jerry? Hindi kasi driver si Arnold. Hindi, si Siya- Minister Jerry, hindi Ligtas pwede. muna siya. Oh, sige. Parang kagaya rin si Mr. Jerry. Si Mr. Jerry, mahilig din pumasok yun sa mga Oo, kahit alam. Pero Pero, nabibigyan ng favor, ano? binibigyan ng favor. So nakikita niyo po yun, parang pagkatalikod mo sabi mo, ay thank you Lord. Kahit alam mong nagkasala ka, pinatawad Grabe ka. naman, ano. So, Pwede rin, tama nga, no. Pero, wag mo na rin Wag mo nang i-violate. gagawin, oo. Wag nang Pero gagawin. pinakikita pa rin, ano, yung kanyang favor nga. Grabe, no? oo. Oh, pero wag niyo pong gagayahin. Oo. So, maski po sa mga ganong pagkakataon na nagkasala ka, iniligtas ka ng Diyos, do not rob Him of do not rob Him of praises. Kasi kahit ikaw ang nagkulang, binigyan ka pa rin niya ng reason. Sa kasalanan mo, binigyan ka pa rin niya ng reason to praise Him. Nakuha ba natin, mga kapatid? So yun, maski sa mga ganong pagkakataon na alam mong meron kang kasalanan, naku, di pa dalawa nga na ba nasasabi natin, naku, sorry Lord, pero thank you Lord, di ba? Ganon ang nasasabi Sa natin. kasalanan, repent and go back to God. Oo, sige. Oo. Baka kasi, wag tutularan. Nasabi lang namin yung mga pangyayari. Hindi. Ang ano ko kasi, ang aking sinasabi is all the time. Kasi may mga tao na sasabihin, nagkasala na nga ako, pupurihin ko pa ba siya? Repent muna nga. Oo nga. Magre-repent nga. Ang ibig ko pong sabihin, maski yung instance na yon o yung sitwasyon na yon will remind you of your kasalanan, you still have to praise Him. Kasi in spite of the sin na nagawa mo, napakabuti pa rin niya para iligtas ka at bigyan ka ng reason to praise Him. Oo, kaya all the time ang sabi doon. Now, sabi ngayon nung iba, even if you are mourning, hawakan ko na lang yung dalawang mic. Pangalawang reason, Hindi, papatayin ko na. even if you are mourning, do not think, mga kapatid, na wala kang reason to praise God. Maski nagdadalamhati. Even in times of mourning, you still have reason to praise the Lord. Kaya nga, di ba, pag namatayan tayo, lagi ko itong sinasabi, nararamdaman mo yung sakit sa puso mo na kahit anong condolences ang marinig mo, hindi siya mawala yung sakit. Pero at the same time, nakakangiti ka at maganda yung pananaw mo kasi hindi mo rin malaman na deep inside, merong comfort ka na nararamdaman. So, kahit na yung sitwasyon mo, dapat nagdadalamhati ka, binibigyan pa rin ng Diyos ng reason to praise Him. Alam niyo yon? Halimbawa, sa amin, pinagpe-pray namin gumaling si Ima. Hindi siya gumaling physically. Kinuha siya ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin nun na hindi na ako magpupuri kasi hindi sinagot ni Lord ng healing physically yung prayer namin. Hindi po lahat ng healing physically, ang sagot ng Diyos ay healing physically also. Hindi ba? Pero nagkaroon ng healing. Gusto mo i-share ko? Kala ko ba patay na yung Hindi, mic mo? ito. Nung, hindi, totoo to. Nandun kasi kami. Nung akala namin wala na, pero bago yun, pinatawagan niya lahat yung kanyang mga kapatid, maski sa Amerika. Oo, tapos inisa-isa niya
Tapos, kung may pagkukulang, hingi ng tawad, ganito. Halimbawa, bukas na pala siya mamamatay. So, yun ang maipagpapasalamat mo in spite doon sa kinuha siya ni Lord. Pero yung magkakapatid, totoo to, nandun ako eh. Hindi na nga makasalita, pero tinawagan. Tapos nung tumugon yung Amerika, yung sa Pampanga, nagkausap-usap. So, yun ang ipagpapasalamat. Amen. Oo nga. Sabi ko nga. So, wag po nating iisipin na during times of mourning, guiltless ka kapag hindi ka nagpuri kay Lord. No. Kasi nga may reason. Kagaya nga nung sinasabi niya, ang dami pa rin po naming reason to praise God kahit na kinuha si Ima ni Lord. Yun nga yung sinasabi ko po sa inyo. Hindi siya dumanas ng sobrang hirap. Kasi sabi nung kapitbahay namin na hindi ako naniniwala na nung namatay nanay niyo, walang pain. Kasi sabi niya, 2 kapatid ko, inalagaan ko, nagka-cancer din. Sabi nila, pag yun inangat ko sa kama, kinakagat nila yung balikat ko sa sakit. Ayaw niyang maniwala. Pag nakarinig ka ng ganun, tapos yung nanay mo hindi ganun, kahit pakinuha ni Lord yun, ibig mong sabihin, hindi ka magpupuri sa Diyos, magpupuri ka pa rin. Yung tatay ko, kahit kinuha ni Lord yun, ang pinagpapasalamat namin, bago siya kinuha ng Diyos, binigyan siya ng pagkakataon na maglingkod sa Kanya. So, even in times of mourning, mga kapatid, we are bound by the bonds of His love na pinapakita sa atin, kaya hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng hindi magpuri eh. Kahit na, minsan yung mga anak, yung mga nanay, anak nila, wala na raw kasing sakit. Tama ba ako na mas masakit daw mawalan ng anak kesa sa asawa? Sabi ng iba. Parehong masakit. Pero sabi lang nila, naririnig ko lang. Sabi lang nila, kasi nun daw asawa, pwede palitan. Yung anak, hindi. Ang sabi nila. So, maski pa lang isang nanay na nawala ng anak, binibigyan pa rin ng Diyos ng dahilan para magpuri. So, maski tayo may mga ganong pagkakataon, hindi po tayo guiltless in respect to worshiping God. Kailangan, maski sa ganong pagkakataon, meron. Tapos sabi niya, the humble shall hear and be glad. Now, sabi rito, hearing praises, o yung mga hallelujah po natin, makes humble people happy. Ba't kaya dinagdag lang nung ng makes humble people happy? Ba't hindi makes people happy lang? The humble, di ba pwedeng the people shall hear and be glad? Bakit Pwede ko sinabi sagutin? niyang the Ikaw na. humble Ako na, shall ikaw na. hear and be glad? Hindi, may masasagutin. Oo. Kahit na wala siyang mic, nagsasalita siya. I-stop pa rin ako. Kaya niya sinabing, the humble shall hear and be glad. Alam nyo, mga kapatid, hindi. Bumubulong na lang siya. Ganun din naman ang suma total. Nawala tuloy ako. The humble shall hear and be glad. Okay. In addition pala doon sa sinabi ko sa inyo kanina na at all times, mga kapatid, kailangan ng papuri natin, hindi lang nasa puso. Kailangan lumalabas ang nguso. How can your worship be contagious kung nasa puso mo lang siya? Kailangan marinig. Oo, kailangan ikay nagpupuri hindi lamang sa puso, kung hindi pati sa nguso. Alam niyo ba, kung papaanong our tongue can be our downfall, our tongue can also be our glory. Oo, kapag ka ang tongue mo, kailan mo ba nagiging downfall ang tongue mo? Sabi ni Arnold, kakadaldal mo, tama. Ano pa? Kakasakit mo ng damdamin ng ibang tao. Hindi ba?
kakareklamo mo, kaka-criticize mo ng walang humpay, kakareklamo mo. Yun, yung tongue natin, siyang nagiging downfall natin. Pag ang lahat ng mga bagay na yon ay wala nang ginawa yung dila mo, kulang na lang tusukin ni Lord dyan para pumasok siya ulit. Di ba? Kapag kayo na lang ang labas ng bibig mo, lahat na lang ng lumalabas sa'yo, yun, yung tongue mo nagiging downfall mo. When is your tongue, kailan siya nagiging your glory, ang tongue mo? When you start praising God, siya ring nagiging glory mo, mga kapatid. Kaya, let your tongue reveal God's glory. Yun na lang, ang pinakamaganda. Wag mo na, yung pala yun, sasabihin ko pa naman sana, do not let your tongue reveal your heart. Pero hindi pwede. Kung ano yung nasa puso, yun talaga yung lalabas sa nguso. So, pwede lang palang magbigay ng glory ang bibig mo kapag punong-puno ng glory sa puso mo. So, kung yung tongue mo, minsan lumalabas kung sino ka? Yes. Oo nga. So, kahit pala magaling magturo ang umuupo dito, pagdating sa personal na usapan na ninyo, wala siyang bukang bibig kung hindi negative, kung hindi kasiraan ng ibang tao, kung hindi pagrereklamo, paninira at galit, yun ang laman ng puso meron niya. akong isang word Yung dyan. lahat ng tinuturo niya, laman lamang ng isip niya. Meron ako isang word dyan. Ano? Yung show respect. Explain. Binigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ko makonect. Di ba sa Bible kasi yung speech natin, babantayan natin, pwedeng magbigay ng buhay o kamatayan. At kung gusto mo naman mamuhay ng quietly, kailangan yung tongue mo ay katulad din sa James, yes. So, kasi, sabi ko yung respect, yung sa tongue natin, magpapakita ng respect. Kasi, ang ating action, ang ating attitude will impact and influence others. Kaya kapag sinabi mo na nagsalita ng words na nakakasira, ganito, hindi ka nagpapakita ng respect. Ganong katindi yung respect. Kaya yung dila natin will show respect kung ang ating kindness, goodness, na nag-i-spring dito sa heart natin, it will reveal who you are. Pero kung ikaw ay intimidating, forcing in your speech, showing who's in authority or so on and so forth, sabi mo nga, ay, hindi yung dila nire-reveal on who you are. Pero pagka meron kang respeto, you show respect to fellow human beings. Yung dila mo nagpupuri sa Diyos at ang lumalabas diyan, yung bunga ng Espiritu Santo na meron ka ng bagong buhay. So how you communicate impacts, influence others. So show respect. Ayun. So, sabi nga ni Spurgeon, God deserves blessing with the heart and extolling with the mouth. God deserves blessing with the heart and extolling with the mouth. Kaya yung exalt, di ba? Extol. Oo. So, hindi po pwedeng nasa puso lang. Sasabihin ng mga tao, patingin ng puso mo. Wala nga namang sasabihin mo, nagpupuri ako sa puso ko. Hindi siya magiging contagious, di ba? Oo, kailangan nakakahawang pagpupuri. Paano mo mahawaan yun kung wala namang naririnig sila? Oo, kailangan madinig. So, nasa na ba ako? Boasting, okay. Sabi niya,
Ano yung kanta natin? My soul shall make, the humble shall hear and be glad. O, dun tayo sa the humble shall hear and be glad. Di ba, pagka may nagyayabang, iniiwasan natin? Pag may taong mayabang, parang naalala ko yung commercial ni Rod Navarro. Hangin, yung electric fan. Oo, may hangin yung electric fan. Pag may hangin ng tao, parang hinihipan niya papalayo sa kanya yung mga tao eh. Kasi walang tao na gustong laging makinig sa taong wala nang pinagyabang kung hindi yung sarili, hindi ba? Oo. Pero gusto naman nating makarinig ng mga pagyayabang ng... Hindi sa iyo nakadiin. Oo. Parang like for halimbawa, example, sabi, may ginawang... yung misis ko, yan, ganan. Hindi rin. Ay, hindi rin. Oo. Halimbawa, may ginawang maganda ang Diyos sa'yo. Gusto natin yun, ipagyabang ng ipagyabang. Yun yung mga boasting na masarap sa tenga. Pero yung mga pagyayabang na tungkol sa sarili, ayaw nating mapakinggan. Pero yung mga pagyayabang na, wala yan sa lolo ko, mga ganun, ayaw natin yun. Pero yung, pag may ginawa ang Diyos sa'yo, gusto nating naririnig yun. Kasi, na-uplift yung puso natin. Ngayon sabi niya, the humble shall hear. Bakit kanyo the humble? Oo, kasi alam nyo kung bakit the humble shall hear and be glad. Yun lamang mga tao na nag-a-acknowledge ng John 3:27 ang popwedeng sumaya sa ganung pagyayabang. Kasi halimbawa, sinabi natin, meron taong wala kay Lord, binigyan ka, tapos sasabihin mo, thank you Lord. Hindi matutuwa yun. Sabi, ba't kay Lord ka nagte-thank you? Ako nagbigay sa'yo niyan Only the humble, when they hear your boasting, shall be glad. Kahapon, alam nyo, grabe yung yung fellowship dito kahapon. Sobrang nung mga pagpupuri kay Lord. Yung sa sharing, sa words of encouragement, alam nyo, that is the right way to words of encouragement. That is the right way to encourage. Alam nyo si Sister Rita, hindi siya nag-number 1, number 2, number 3. Hindi siya nag-teaching. Nag-encourage siya, mga kapatid. Nakakatuwa. Kasi alam nyo, nung gabi, minessage ko siya, Sister Rita, kayo po ang words of encouragement bukas. Pagdating ng 6:30 ng umaga, ko yung message niya, hala, sabi niya ganun, hala, sabi niya, Sister Ria, ngayon ko lang po nabasa. Sabihin mo po sa akin kung anong gagawin ko. Di ko siya sinagot. Talagang, sinadya ko na huwag ko siya sagutin. Kaya sabi ko sa kanya nung kumakain, hindi talaga kita sinagot. Sabi ko, kasi yan yung mga pagkakataon na, kay Lord ka umasa. Tapos yung resulta kahapon, no? Sabi nga ni Minister Ernie, ang saya-saya. Ako daw parang may sakit. Kahapon? Oo. Oo nga. Oo nga. Oo nga. Nag-agree naman ako sa kanya eh. Kailangan may contrast. Ay, hindi. Okay ba, Minister Ernie? Kasi sabi ni Minister Ernie, may sakit ba si Pastor? Kasi ang saya-saya na. Kaya kailangan mag-contrast. Lalo Ikaw talaga, the humble shall hear and be glad. Alam nyo yung sharing ni Sister Bining. Puro alam nyo kung ano yung nakita ko sa kanya? Romans 10:11. No one who trusts the Lord will be disappointed. Grabe yung niya. Tapos, ang nakita ko sa kanya, ewan ko kung napansin niyo sa sharing niya, lagi niyang sinasabing, wala akong sinabing masama. 'Di ba? Doon sa mga instances, hindi ako nagsalita ng pangit. Hindi ako nag-comment ng masama. Sabi niya, kahit na gustong-gusto ko na at parang nararapat lang sa sitwasyon, hindi ako nagsalita. Sabi niya, kinalimutan ko ang katarayan sa mga sitwasyon ko. Tapos,
Binaligtad lahat ni Lord yung mga sitwasyon na sinasabi. Di ba sabi niya, yung pamangkin niya na hindi nagsasakay sa sasakyan niya kahit wala siyang sakay kasi ayaw niyang nadudumihan, ayaw nababahuan yung sasakyan niya. Tapos sabi niya, yung mga ibang kamag-anak, alam na nila yun, kaya hindi sila nakikisakay. Siya, nadaanan lang nung pamangkin, papunta pa ng palengke. Sabi niya, ayaw ko nga sumakay kasi baka madumihan ng tsinelas ko. Pero hinintuan daw siya. Tapos, sinakay siya. Saan ba punta mo? Palengke. Bago bumaba, inabutan pa ng pamalengke. So, parang, yun. Hindi ba tuwang-tuwa tayo? So, ibig sabihin, humble tayo? Sabi nga, the humble shall hear and be glad. Yung mga tao lamang talagang kumikilala na ang Diyos ang lahat-lahat sa kanila. Ang siya lamang magiging masaya, ang sabi rito. Kaya minsan nagkakasayahan na lahat. Ba't ka pa nakasimangot? What's wrong with you? Hindi, wala siyang Hindi. koinonia. Alam mo, may mga ganun. Wala siyang Nagkakasayahan koinonia. na ang lahat. Tapos nakita mo siya. Isolation ang tawag doon. Hindi, Oo. sabi nga nung sister, Sabi ni Pastor, Sister sabi niya, Nene, integration integration. dapat. Dapat ini-integrate mo yung sarili Dapat mo. merong sense of belonging. Sa nangyayari. Bakit kaya hindi siya masaya? Maaaring above siya sa lahat, tingin niya. Palagay ko malungkot. Pangalawa, alam niyo yung, sabi rito, the humble shall hear And be glad. and be glad. Di ba tutuwa tayo kahapon? Sobra. Pati kay Kim. Si Kim, Grabe. kay Brother Kim, sabi niya, iniisip ko nga po kung ano isi-share ko. Sabi niya, wala naman akong cancer na pinagaling. Sabi niya, hindi naman ako na-promote. Sabi niya, hindi man ako gumraduate para ma-share ko na thank you Lord, pinag-graduate ako ng Diyos. Sabi niya, ang masishare ko lang, ang promotion ko spiritually. Kasi dati, Nay, pray mo naman to. Tay, paki-pray mo naman. Ngayon, natutunan ko, pwede pala akong dumiretso sa Diyos. Sabi niya ganon. Alam niyo, parang mas na-bless nga ako doon sa sharing niya, na walang material na bagay na kalakip, walang Kayo nalungkot doon sa akin. Tuloy na ulit. Ayaw pa niya kayang tanggapin yun hanggang kagabi. Ngayon Ayaw nakatulog niyang na ako. tanggapin. Kasi ilang araw akong puyat. Tapos pag tinignan mo yung mata ko, Wait, lubuluha. wait, wait. Wala nang excuse. Puyat? Kaya praise the Lord. Ikaw, puyat? Tuloy na. Para Si Kim na tayo. Kay Kim. Kay Kim. Parang si Pastor ang hindi mapupuyat kay Kim na na, tao. kay Kim. Ayan, naubos ka na naman ng oras kasi yan, yung oras mo, Wala nang nawala problema. na. Kay si Kim kahapon, grabe, tuwan-tuwa. Yung the humble. Kasi pag kami nagsishare na ganon, binoboast nila si Lord. Tapos tayo sa Nakakatuwa, koinonia, parang cheering squad. Oo, para tayong cheering squad nga nung mga Oo, nagsishare grabe. kahapon, Kakatuwa. Oo, alam mo talagang na kay Lord. Wag lang muna ako dahil natutulog. Hindi ako wala nang excuse. Basta pupurihin pa rin si Lord. Kaya ngayon medyo walang excuse. Rejuvenated. So, at isa pang reason, mga kapatid, kung bakit the humble shall hear and be glad. Ang answer doon is the object of the boasting. Sino ba ang object ng pagyayabang mo? Ang Diyos ba o sarili mo? Pagkatungkol sa Diyos, ay naku, talagang Tapos tapos alam nyo, ang liligaya lamang ay yung mga humble. Requirement pala yun. Para lumigaya ka, sa boasting ng ibang tao tungkol sa Diyos, kailangan humble ka. It takes humility para makisaya ka. Kasi pag hindi ka humble, maiinis ka eh. Kasi maiinggit ka. Ito kung magsalita, kala mo siya lang anak ng Diyos. Ganon. Kaya hindi ka maligaya sa boasting ng iba tungkol sa Diyos, naiinggit ka.
Oo, naiinggit. Walang humility. So, it takes humility para maging glad ka doon sa boasting ng ibang tao tungkol sa Diyos. So, the key is found in the humility of the hearers. And the object of the boasting. Dalawa. Para maging maligaya. Tas ang sabi niya, I will bless the Lord. Oh, magnify the Lord with me. So, ito na yung contagious worship na sinasabi natin kanina. You are encouraging other to praise the Lord together. Oo, hindi ka lamang natutuwa na ikaw ang nagpupuri kung hindi gusto mong mahawan mo yung ibang Koinonia. tao. Let us exalt His name together. So, ini-invite ni doon sa Psalms na yung kanya nasasakupan, let us. Oo nga. Oo. Koinonia. Kailangan talaga mga kapatid, yung worship mo will encourage others to worship also. At doon nare-reveal ang glory ng Diyos. Ngayon, punta ngayon tayo sa I sought the Lord Sige. and He heard me. Sige nga, awitin natin. Yung sa 4 to 7. I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. I will give you thanks, O Lord, and worship you as long as I live. Yan. Oh, Tapos na yung magnify. Tapos magnify na. the Lord. Sige. I Sige. sought the Lord na. Sige, I sought the Lord. Okay. Thank you, Lord. Basahin ko muna yung 4 to 7. I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. Tingnan muna natin yung sought. Tayong lahat ay maraming sinasaliksik. Pwedeng sa mga binata at dalaga, yung kanilang career. Tapos, pagka medyo stable na, yung kanilang magiging lifetime partner. Pagkatapos, siyempre, mag-iipon, yung kanyang mga heart's desire. So, ang dami nating sinisik tayong lahat. Kung titignan mo, hindi naman masama. Pero ang sabi rito, si Haring David, I sought the Lord. So yung kanyang goal, yung kanyang mission is seeking the Lord. So, bagamat marami tayong mga hinahanap-hanap, sa kanya, ang kanyang primary, pinaka holy ambition, sabi nga ng mga mangangaral, is seeking the Lord. So, pwede ba nating magawa yan na we seek the Lord? Alam nyo, doon sa New Testament, merong pangyayari doon sa parable. Naalala mo ba yung parable ng pearl? Di ba? Hinalintunad yung hinahanap yung pearl. Noong unang panahon pala, mas binavalue ang pearl kaysa diamonds. Sabi ng mga historians, at that time, mas mahalaga pala yung pearl. Sinabi ni Jesus Christ yun na yung pearl na natakpuan mo, it speaks about the kingdom of God na ganun ka-valuable, ganun ka-worth, yung worth nung pearl, hinalintulad sa pearl, kingdom of God. So, biglang maaalala mo rin yung paborito nating marami na seek ye first, priority, the kingdom of God. And sunod doon,
and His righteousness. Pero yung paborito natin, nandun sa huli. Pero marami tayong mga pagpapalang hindi kayang bili ng pera. So I sought the Lord. Si Lord ang ating hahanapin natin. Ano yung sumunod? Ano? Siya nga pala yung doon sa 1 to 3, meron akong, make it a habit and a lifestyle to bless the Lord at all times. Make it a habit and a lifestyle. Ano, ha? So dito rin, yung seeking the Lord, hindi naman lagi nauuna. Hindi naman lagi. Kaya nga siya, I sought the Lord and He heard me. So, ang ibig din sabihin doon ay answered prayers, di ba? Pag hinanap mo si Lord. And He answered me. So, ano ang pinaka-latest na sinagot sa atin ni Lord? Sige, kayo rin, pag hinanap mo siya, di ba, paborito nga natin ang telephone number ni Lord? Jeremiah 33:3, di ba? Telephone number nung unang panahon, ano? So, oo. Alam mo yung Beb, kung ba't sinulat ni David na I sought the Lord and He heard me? Kasi nagkunyari siya dito eh. Na may tama. Oo. Even in that situation, ha? Oo. So nakita niya yung kaya sabi niya, I sought the Lord kahit nagkasala ako. And He heard And He me. heard me. So, recently, ano ba yung answered prayers mo? Na-deliver ka sa lahat ng fear, sabi doon, ano? Di ba? Ang dami, pag inisa-isa mo, saan ka na-deliver? Anong takot? May kanta tayo dyan eh. Yung kanta, teka, naalala ko yung kanta dyan eh. Dyan sa Fear, yung song. Uy, walang takot. Ito. Do not be afraid. Oo, sige. Huwag kang matakot. Pwedeng ayan, sige, awitin natin. Masaya. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan, magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus, dumaan ka man sa malalim na tubig, di ka tita. Dumawid ka man sa mga ilog, di ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, di ka matutupo, di ka masusunog, pagkat kasama mo si Jesus. Yun! Alam, ano na ako ngayon? Exuberant. Yung lesson pa lang, mga lesson natin sa akin pala yun. Kaya nagmuni-muni ko kasi may nagsabi nga, may sakit pa si pastor. Inisip ko ngayon, Buti na lang nagsabi kang ganon. Kasi sinasabi ko na sa kanya yun noon pa. Yung maniwala. hindi, pag may sakit, delikado. Wala naman akong sakit. Ba't nga mahina yung boses Hindi ko? ko alam eh. Hindi mo alam? Hindi. Tatanungin ko muna siya. Bigla may excuse pa yun. O, tingnan natin. Naku, matatapos na tayo. Tuloy ba natin to? O, sige. So, thank you, Lord. Ano ba yung mga answered prayers? Ako, answered prayer kasi sabi, malungkot, mahina, baka may sakit. O, answered prayer ko ngayon. Malakas ako, malakas ang boses ko, exuberant ang aking sineshare na faith kay Lord. Nakakahawa. Oo, nakakahawa dapat. Kahapon. Nahawa rin naman kami kahapon. Pero contrast kasi yun. Contrast yun sa kaligayahan. Okay. Hindi mo malalaman yung kalungkutan kung hindi ka maligaya. Ganun ba yun? Sino ba nagsabi nun? O sige, He answered me. Ang dami nating answered prayer, mga kapatid. Sige, huwag nyo nang isa-isahin. Yung sarap na kain mo kahapon tsaka kagabi, kumain ka ba kagabi ng alas 12 pa? Hindi na? Uy, ako naman, nagbukas ka ba ng ref?
tas bababa ka, tas ang tawag doon ay midnight snack. Tulog na. Di, pagpapala pa rin yun, nakatulog ka. Oo. Dito, yung those who look to Him are radiant. Di ba? So, Nagniningning. So, tayo rin. Kasi kung maalala niyo si Moses, yung liwanag niya, tayo rin naman sa ating panahon ngayon, yung, Alam mo kung ba't daw nagliliwanag yung faces? ano, Kasi when you seek the Lord, kaya nagliliwanag yung faces kasi na-uplift yung spirits na natin eh. Kaya nagliliwanag yung mukha. kung noong unang panahon nga, face to face, galing sa bundok, tapos pagbaba niya in the presence of the Lord, nagniningning niya sa transfiguration. Sa ating mga ngayon, ang pag-spend natin sa reality, subukan niyo, spend time reading the Word of God. Basta, basa, tapos bukod sa basa, spend time si Jesus Christ din niya. Laging pumupunta sa isang lugar to pray. Pagka today, magre-radiant ka eh. Hindi mo man sabihin kasi parang hinugasan ka ng Word of God doon sa pagbasa mo. Kaya parang bagong paligo ka. Kaya paglabas mo, para kang merong kakaibang glow. Oo. May kinalaman din daw yun sa mga sa pagpapatawad. Kasi ang mukha daw na hindi pinatawad, tigas na mukha mo. Hindi, pero Hindi. totoo nga. Kasi parang Pag may- yung face na yung hindi pinatawad, parang nahihiya. Pagka ganon. merong kang kinimkim sa reality, tumingin ka sa salamin, sabi mo, ba't parang hindi ako gwapo ngayon? Kung aaminin mo lang. Pero sasabihin din ng misis mo, kung kasama mo rin siyang nainis, hindi, pogi ka pa rin. Parang ganon. Pero sa totoo lang, if you spend time with the Lord reading, it will change you. Pero pag pinanatili mo yon, abutin ka ng isang araw, 2 araw, i-isolate mo yung sarili mo, i-separate mo. Kung meron kang daladalang hindi tama, then hindi ka na makikisalamuha. Pagtingin mo, di ba sabihin, ba't ang dilim mo ngayon? Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, ang liwanag mo ngayon? Hoy, bakit kayo sabay-sabay kay Brother Ernie lang nagsasabing ang liwanag mo? Si Brother Ernie raw hindi kailangan patawarin ni Lord para mag-glow. Alam ko yan kung bakit. Kung si Arnold coming soon, Salbahay si Arnold, sabi kay Kuya Ernie, glow in the dark ka raw. hindi, pero in reality, if we spend time with the Lord, reading the Word, yung prayer, may pinag-pray ka, parang iba pakiramdam. Subukan nyo lang. Para merong, alam mo, nung madaling araw, nagising ka, tapos nagbasa ka, tapos biglang pinaalala sa iyo yung mga napuntahan mong prayer meeting, ganito, ganito. Tapos pag pinag-pray mo, parang paglabas mo, iba yung pakiramdam. Pero pag hindi ka naman nag-pray, nakalimutan mo, o na-neglect mo, o passive ka lang, paglabas mo parang medyo hindi ka tumatalon-talon. Oo. Pero subukan nyo lang. Wala namang mawawala sa inyo. So yung sinabi doon, the radiant, ayan, those who look to Him are radiant. Gusto niyo pa o time na? Sana lang? Ito na lang. Yung, meron doon, ano yan? The angel of the Lord will encamp. Basahin mo nga sa ano. Isa na lang ha, isa na lang. Sa ano yan? 7 ba yan? Sige. His angel guards The angel of the Lord encamps all around those who fear Him
and delivers them. Ayan, ano ha? Contemplate, reflect. Ilang beses ka na nabingit sa kamatayan na the angel of the Lord or the hand of God sa Judges 2:1. Si Lord kasi yun, no? Yung hand of God. Siguro, mga ilang beses lang. Nagmaneho tayo galing ng Baguio. Tapos pag overtake natin kasalubog truck, pero parang yung sasakyan natin, inilipat tayo sa kabilang lane. You remember that? Sige, ulit Kwento ko mo. nga yun eh. Oo. Kasi, di ba yung Corolla ng dade noon, parang ano yun eh. Oo, galing kaming Baguio, 4 lang kami. Ako nagda-drive, mami, tapos silang 2. Pag overtake ko, may bus na kasalubong. Di rin nagminor. Tapos, talaga, ang bilis-bilis. Pag gano'n na, pagkabig ko, dito kami. Tapos, syempre, pagbiglaan, pepreno ka din. Tapos, ang unang instinct ko rin, nakita ko rin ganun pala yung protection ng Diyos sa mga mahal niya. Kasi, pag ganyan ko, automatic yung kamay ko gumanon sa mami. Kasi tulog eh. Tulog siya, gumanon. Nasa manibela, gumanon yung kamay ko sa kanya. Sabi ng mami, anak, bakit? Pero hindi kami Hindi niya alam yung nag-ikot-ikot. nangyari. Hindi kami nag-ikot. Isa lang yun. Maraming beses. Alam mo ako, no nagmamaneho, ang bilis sa 100, din sa, kasi hanggang 100, biglang merong mga biglaan naghintuan. Naku, nakita ko, yung mga gulong. Ayan ako. Tumingin ako dun sa rear. Siyempre, tatamaan ako eh. Parang pagdating doon, yung rear, babangga sa akin, ginanon ako ni Lord. Totoo to. Ayan. Tapos tinignan ko yung sa rear, tatama na. Inilipat akong ganun. Di, totoo to. Bigla akong nalipat. So, nakakuha ng yung miskid na preno kasi tatama ako. Pag binigla ko yung preno ko, bug. Pagdating doon, ay Lord, parang nasa isip. Isip pa lang yun ha. Pero yung presence of mind niya, tapos yung the hand of God, ginanon ako. O kayo rin, pagpunta niyo sa prayer meeting, di ba? Minsan, merong mga pinuntahan tayo na kayo, na may taga, merong nagwawala, may mga baril, may mga ganito, pero pagdating ng lingkod ng Diyos, parang hindi sila wala. Wala talaga, no? Sige, isipin nyo, ang dami sa gawain. Pag inisa-isa mo, hindi tayo matatapos. So, ito rin nangyari sa mga Kristiyano. Merong isang nag-share. Meron palang, di ba, si Pastor JB, cannibal, share niya. Si Minister Elmer, doon sa Sabado, cannibal. Meron palang the book of the King of the Cannibals. May book pala. So, ito palang book na to, na-share lang. Ito palang isang misyonaryo na to, napadala sa isang, ang pangalan ng lugar, Hebrides Island of the South Pacific. Siya pala si John Patton. So, si John Patton ay nag-mission doon sa lugar na yon. So, John Patton, siguro mga 18-something century, 19-something siya namatay. Pero sila mag-asawa, nag-mission doon. Gumawa siya ng book, ang pangalan, The King of Cannibals. Kasi doon sa lugar na yon, nandun sila mag-evangelize. May mga cannibals doon. At yung chief ng cannibals, nandun sila sa tent. Na pala sila. Ito after na to kasi na-evangelize niya yung lugar na yun eh. Yung chief ng cannibals, nakilala si Lord at yung mga tribo. So, nung sila pala ay lulusubin niya, siyempre kakainin, nagdasal yung mag-asawa. So, nagdasal. So, dito yung encamp ng angels. So, nung natapos na yun, sharing to nung John Patton, merong librong ginawa, The King of Cannibals. Pagka nagkaroon tayo ng pagkakataon, marami sharing marahil to. So, na-encounter ko lang. Tapos, nung tinanong na niya yung king o chief ng cannibals, sabi niya, bakit Sabi niya, oo, papatayin pala sila talaga. Kaya lang sabi niya, nung lulusubin namin kayo, nakakita ako ng maraming sundalo
na merong mga sword and shield. Sabi niya, hindi namin kayo nilusob. Nag-isip daw siya, bakit maraming ganito? Marahil yung nakita niyang sundalo, kakaibang sundalo. Eh, siyempre sila kung mga cannibals, baka nakabahag yun or something. Tapos nung nakita daw niya, hindi na sila tumuloy. Doon na evangelize sila. So, na-encamp. Yun, yung kanyang... encamp around. tayo, ang daming beses nating pinalilibutan tayo ni Lord para hindi tayo masuong sa peril or danger. Isipin niyo yun. So, that will cause you to make it a habit and lifestyle to praise the Lord continually. Amen. Daming comments Oo, daw. hallelujah. Kaya Sabi nga, habit na eh. Sabi nung isang comment, sabi nga po sis kahapon nung kasama ni Sister Cora, nakakaantok naman magsalita si Pastor. Contrast yun. Kasi ang saya-saya. Ano pa naman kayo? Kung walang gano'n, hindi nyo napansin yung saya ng mga sharing. It was allowed by the Lord. Okay na kayo. Kayo naman, no? Hindi kayo marunong. God is in full control. Even in whatever situation, we will praise the Lord. Kayo talaga, lesson natin, I will bless the Lord, eh. Kung hindi nyo nakitang malungkot ako, hindi nyo makikita ang saya ng iba. Kayo talaga, Tama. Oo. Amen. Okay na. Okay na tayo dyan. Kaya pagka tinignan niyo si Minis Ernie nung araw, talagang parang may sakit yan. Ngayon, si Ernie, may sakit yan. Pinagaling na lang yan. Ngayon, ang yabang-yabang niya. Sasabihin niya, si Pastor daw para may sakit. Grabe naman to. Huwag kang ganyan. Porke pinagaling ka lang, ganyan ka na ngayon. Sabi ni Tikya, si Mama naalala ko, si Sister Leonie, sabi nun, ang pangit mo, may ginagawa ka na namang hindi ka lugod-lugod kay Lord. Sabi niya, alam na alam. Alam niyo ang isang nakakahawang worship, si Sister Menchi, ngayon ko lang kasi yung mga anak niya, ito nga si Wena, ang dami yung mga anak niya ngayon, nung nawala siya, uma-attend lagi. Every Sunday, tas may bit-bit pa. Ang dami. Pag umattend sila, 30 mahigit lahat sila. Oo, tsaka nandun na. Natutuwa din ako sa panganay niya, si Michael. Lagi na rin nandun si Brother Michael. Si Brother Michael ay nag-umpisang umattend nung may sakit si Sister Menchi kasi gustong umattend ng fellowship ni Sister Menchi. Wala siyang kasama. Sinamahan ni Michael. Hanggang ngayon, kahit wala na si Sister Menchi, every Sunday yun, nandun yung mga yun. Amen. Buong niya. So, nakahawa yung worship ni Sister Menchi. Amen. Hello din, Ate Vicky. Sinong Vicky yan? Si Ate Vicky, Kabiling, Castillo. Akala ko si Sister Vicky. Ate Vicky. Buti wala ngayon. Nanonood daw siya. Wala ngayong comment si Sister Vicky Del Rosario, no? Buti na lang. Hello din kay Ep at saka kay Joris. Ayan. Thank you, Lord po. Nasa Japan na naman. Ayan. Glory to God. Hallelujah. Di ba? Ang saya ngayon ng lesson. It was allowed by the Lord. Paulit-ulit siya kahapon ng gano'n, Thank you, Lord. So, ayun po. Isa pa yung dahilan, paano magiging kahawa-hawa ang worship mo kung para kang lantang gulay? Hindi mo nga makikita yung saya. Sige, paalam na tayo. Hindi na tayo matatapos dyan sa Sa na yan. awitin, sa awitin. Oo. Birthday muna. Birthday muna. Happy. Ang dami niya na. Happy birthday kay Sister Alma Ayap ng ating Laiya. Sister Jovelyn Nuwas din. Bondami nung Laiya. Brother Rex Montenegro. Sister Inda Mercado. Sister Marita Maguire. Uy, Ate Mayet, happy birthday. Brother Jem Garcia. Jem. Sister Aubrey Monseda. Brother James Taladtad. Sister Razel Abuyabor. Si Inday yan, Sister Regina Mariano ng sa ating Santa Quiteria. Brother Sid Torres and Brother Jeyo Banua. Pamangkin mo, Bong?
Happy birthday po sa inyong lahat. Ay, tsaka ano nga pala, meron tayong merienda. Ba't merienda? Ang tagal. Hindi, kasi nag-birthday si Sister Sophie. Nung Saturday, pinadala niya sa akin, may merienda na tayo. Kaya ngayon na lang natin. Gusto niyo ng ginataang bilo-bilo? Yay! Courtesy of... Bawal sa bilo-bilo? Sino bawal? Ikaw. Ako. Happy birthday po sa inyong lahat. And thank you, Sister Sophie. Thank you, Lord. Ano, mag-e-end na tayo? Yan. Thank you, Lord. Happy birthday po sa inyo, mga kapatid. Amen. And for our repeat new song of the week, How I Love Your Law, composed by Minister Jerry Orlina. God bless you all. God bless us all. Your commandment is with me all the time and make me wiser than my enemies. I understand more than all my teachers because I meditate your instructions. I have greater wisdom than those who are wrong because I obey your command. I have avoided all evil conduct because I want to obey your word. I think about all day long, how I love your Lord, 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 how I love your Lord. I have not neglected your instructions. You yourself are my teacher. I gain wisdom from your law, and so I hate bad conduct. How sweet the taste of your instructions, sweeter even than honey. I understand more than all my teachers because I want to obey your word. I think about all day long, how I love your Lord, how I love
how I love your love, how I love your love. Lord, you are more precious than gold, more beautiful than diamond, sweeter even than honey